gusto mong umutang sa GCash pero hindi ka eligible sa G-Credit o G-Loan. Ang sakit, diba? So, pero don't worry, dahil sa video na to, ituturo ko sa inyo ang mga tricks kung paano makautang sa GCash kahit mababa ang G-Score mo. So, kung gusto mong malaman kung paano, make sure to watch this video until the end. Kung paano tayo makakautang kay GCash kahit mababa yung ating G-Score. So this is part 2 of that video. So tuturuan ko kayo ng mga tips and tricks. Ito po ay legit na pwede natin gawin dito sa ating account. Kaya naman kung gusto niyo malaman kung paano, stay tuned until the end of this video dahil tuturuan ko kayo ng mga step by step kung ano ang dapat at paano natin ito gagawin. First things first, ano nga ba ang G-Score? Ito yung internal credit score mo sa GCash. Mas mataas ang G-Score, mas mataas ang chance mong ma-approve sa G-Credit at G-Loan. Pero paano kung mababa ang G-Score mo? So ito na ang mga tricks mga kaibigan. Number 1 trick na dapat natin gawin is palakasin ang G-Score. Kahit mababa siya ngayon, pwede mo siyang pataasin sa mga simpleng paraan. So ano ang mga paraan ito kung paano natin pataasin ang ating G-Score? So yung gagawin natin is, number 1, gamitin ang GCash palagi. So ginagamit mo ba si GCash palagi? Magbayad ka ng bills, mag-load ka, magpadala ka ng pera, gamitin mo si GCash. Mas active ka, mas tataas ang G-Score mo, for sure. And number 2, anong dapat mo gawin? Dapat lagyan mo ng amount si G-Save. Maglagay ka, mag-ipon ka sa G-Save kahit maliit lang. Importante may regular kang savings sa G-Save kahit 50 pesos lang. Number 3, gamitin mo si G-Invest. Hindi mo kailangan mag-invest ng malaki kahit maliit lang. Malaking tulong ito para sa G-Score mo. Kahit lagyan mo ng 50 pesos, pwede rin yan dyan sa G-Invest. Gamitin mo ang G-Credit yung number 3. So kung meron ka ng G-Credit, mas maganda, gamitin mo ito at siguraduhin binabayaran mo on time. So kung may offer ka kay G-Credit, avail it para mapataas yung G-Score mo. Basta lagi mong gamitin si GCash at wag kang maging inactive. Siguradong tataas dyan ang G-Score mo. Okay? At magkakaroon ka ng malaking offer. So yun trick number 1 natin. Palakasin yung ating G-Score. So trick number 2 is gumamit ng iba pang loan services. Ano itong mga loan services na pwede natin gamitin? So, kung hindi ka pa nga eligible sa G-Credit o G-Loan, may iba pang paraan para makautang. Ano? Ito ang mga alternative loan services na pwede mong subukan. So, number 1 na pwede natin subukan is itong BNPL or Buy Now, Pay Later. So, may ilang mga merchants na nag-aalok ng installment kahit wala kang G-Credit. So, ito ay perfect para sa mga gusto ng hulugan. Number 2 is itong CIMB Bank Loan. Makikita natin ito sa G-Save. Okay? Kung may CIMB bank account ka na nakalink sa GCash mo, baka eligible ka na sa kanilang personal loan. Pwede mo itong gamitin. Okay? So, kaya bago ka sumuko, i-check mo muna ang ibang loan options na ito na pwede mong gamitin. Number 3 na ating number 3 tricks is maghintay ng loan offers mula sa GCash. Okay? Kung ba na kahit mababa ang G-Score mo, minsan may special offer pa rin si GCash. So, kung hindi mo alam, ngayon alam mo na. So, minsan kasi nag-aalok sila ng G-Loan sa mga active users nila. So, kaya lagi mo i-check ang loan offer mo sa GCash. Baka may error ka ng offer, hindi mo lang na-check. Malay mo, may surprise offer ka at mag-chat din or mag-text rin yan sila sa inyo. Mag-text rin yan sa inyo kung mayroon na kayong offer. So, tip number 4 na dapat natin gawin is ayusin ang personal information. So, baka hindi mo naayos yung personal information mo, kaya hindi ka mabigyan-bigyan ng offer ni GCash. So, isa pang ang factor na dapat mong ayusin ay ang personal information mo sa GCash. Number 1, fully verified ba yung GCash account mo? Baka hindi ka pa fully verified. So, kung hindi ka pa verified, gawin mo na agad para hindi ka ma-flag as low-risk user. Low-risk users kasi nalalagay dyan na GCash pag hindi ka fully verified. Number 2, mag-link ka ng ibang accounts. So, kapag may PayPal ka, bank account, or iba pang financial accounts, pwede mo yung i-link sa GCash mo. So, para mas nagmumukha kang financially stable. Okay? Tricks. Number 5 tricks is magbayad ng bills on time. Baka hindi ka nagbabayad ng bills on time. Okay? Magbayad ng bills on time. Duhin mo, on time ka nga nagbabayad. Kasi kapag palagi kang nagbabayad ng bills gamit ang GCash, so pinapakita mo kay GCash na responsible borrower ka. Okay? Mas mataas ang chance mo dyan na tataas ang iyong G-Score at maa-approve sa G-Loan o G-Credit. Yan yung mga tricks na ating pwedeng gawin para makautang tayo kay GCash kahit mababa yung ating G-Score. Din mo lang ang mga tricks na ito. So number 1 is palakasin ang G-Score.
Number 2, gamitin ang ibang loan services. Number 3, maghintay ng loan offers. Number 4, ayusin ang personal information. Number 5, magbayad ng bills on time. Kay GCash, kahit maliit yung ating G-score, meron din akong video tutorial dyan kung paano tayo makakautang kahit mababa yung ating G-score. Another step naman po yan. So ito yung binigay ko ngayon is general na ito. Pero dyan is naka-step by step procedure din tayo dyan kung paano tayo makakautang kay GCash kahit mababa yung ating G-score. Wala naman po mawawala kung itatry ninyo. Actually, this is only for educational purposes. So, disclaimer lamang po, hindi po ako expert dito. Sinishare ko lang kung ano yung nalaman ko. So, kung hindi naging effective sa inyo, at least na-try nyo rin. Kasi wala naman po mawawala kung itatry ninyo. Kasi yun yung naging effective sa account ko, it doesn't mean magiging effective din sa account ninyo. So, you can also do your own research. Okay? So, wala po tayong dito na pinipilit ko kayo na gawin ito. Sinasabi ko na legit. Legit nga siya sa akin. So, baka sa inyo hindi. O sa ibang account, oo. Kasi merong mga account din na legit sa kanila. So, nakadepende pa rin yan kay GCash kung magkakaroon kayo ng offer o hindi. So, wala namang po mawawala kung itatry ninyo kasi that's applicable to my account, that is effective to my account, baka sa inyo hindi. Kung nagustuhan mo ang video na to, like and share and subscribe para sa more money tips. At kung may tanong ka, paki-comment naman dyan sa ating comment section. Salamat sa panonood at kita-kits sa ating next video. Again, this is Dat and thank you for watching.